Isipin mong nakaupo ka sa isang marangyang restaurant, umiinom ng $2,000 na champagne, kumakain ng talaba, at hindi mo alam na pagkalipas ng 3 oras ay malulunod ka sa nagyayelong tubig. Ganoon mismo ang ginugol ng 2,000 tao ang gabi noong ika-10 ng Abril taong 1912 sakay ng Titanic, at karamihan sa kanila ay hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Ang sakunang ito ay hindi sanhi ng bagyo o digmaan, kundi ng isang kadena ng mga hanggal na pagkakamali, kasakiman, at kayabangan ng tao na pumatay ng 1,500 tao sa isang gabi. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang totoong kwento ng paglubog ng Titanic, at matututunan mo ang mga katotohanan na hindi pa naipakita sa mga pelikula, dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pelikula. Ang Titanic ang pinakamalaking barko sa planeta, 270 metro ang haba, pinapagana ng 4 na steam engine na kumukonsumo ng 600 tonelada ng karbon bawat araw. Hinati ng mga inhinyero ang katawan ng barko sa 16 na kompartamento na hindi tinatabla ng tubig, at sinabi sa mga may-ari na ang barko ay halos hindi lumulubog, isang pahayag na naging headline ng mga pahayagan sa buong mundo. Ngunit may problema, ang mga bulkhead sa pagitan ng mga kompartamento ay hindi umaabot hanggang sa itaas na kubyerta, kaya kung ang tubig ay bumaha sa ilang bahagi ng sabay-sabay, ito ay basta na lamang umaapaw. Alam ito ng mga may-ari ng kumpanya ng pagpapadala, ngunit inakala nila na ang posibilidad na makapasok sa 5 kompartamento ng sabay-sabay ay halos zero, at sila ay nagkakamali na may kapahapahamak ng mga kahihinatnan. Noong ika-14 ng Abril, nakatanggap ang mga wireless operator ng Titanic ng 7 mensahe mula sa ibang mga barko na nagbabala tungkol sa daan-daang malalaking iceberg na kasing laki ng bahay na lumulutang sa unahan. Binasa ni Kapitan Edward Smith ang mga telegrama, ibinulsa ang mga ito, at inutusan ang barko na magpatuloy sa pinakamataas nitong bilis na 22 buhol, 40 kilometro bawat oras para sa isang barkong kasing laki nito. Sakay ang may-ari ng kumpanya, at gusto niyang magtakda ng speed record para sa publisidad, mas mahalaga sa kanya ang pagpapahanga sa mga pahayagan kaysa sa kaligtasan ng 2,000 pasahero. Ang napakalaking barko ay mabilis na sumugod sa dilim diretso sa yelo, at walang sino man ang nag-isip na bumagal o magpalit ng direksyon. Ito ay purong kabaliwan at labis na kumpiyansa. Bago umalis, nagkaroon ng pagpapalit ng mga opisyal, at isa sa mga kasamahan ng kapitan, si Blair, ay umalis sa barko sa huling minuto, dala ang susi ng locker sa tulay. Ang locker na ito ay naglalaman ng mga binocular para sa mga bantay sa proa, ang mismong mga lalaking dapat tumingin sa unahan at makakita ng panganib sa madilim na karagatan buong gabi. Kalaunan ay tahasang nagpatotoo ang marino na si Frederick Fleet sa paglilitis, kung mayroon kaming mga binocular, nakita sana namin ang iceberg ng 3 kilometro ang mas maaga, at tiyak na nagkaroon kami ng oras upang maiwasan ito. 1,500 tao ang namatay, bahagi nito ay dahil nakalimutan ng isang opisyal na ibigay ang susi ng locker, at hindi ito kasinungalingan, ito ay isang opisyal na naitala na katotohanan mula sa paglilitis. Ang isang tiket sa unang klase sa Titanic ay nagkakahalaga ng $4,000 sa kasalukuyang halaga, kasama rito ang mga cabin na may mga banyong marmol, isang gym, isang Turkish bath, at mga restoran na may 10 putahe. Ang tiket sa ikatlong klase ay nagkakahalaga ng $35. Ang mga pasahero ay natutulog sa masisikip na cabin na pang 8 tao, hinugasan ng malamig na tubig mula sa gripo, at kumakain ng simpleng lugaw sa komunal na kainan sa ibaba. Ang pagkakaibang ito sa presyo ng tiket ang nagpasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay, dahil nang magsimulang lumubog ang barko, ang mga pasaherong nasa ikatlong klase ay ikinukulong lamang sa likod ng mga rehas sa mga ibabang kubyerta. Pinigilan ng mga gwardya ang mga mahihirap na sumakay sa mga lifeboat, habang ang mga mayayaman ay tahimik na sumasakay sa mga bangka. Daan-daan ang nalunod sa mga bodega nang hindi man lang nakikita kung ano ang nangyayari sa mga itaas na kubyerta. Alas 11:45 ng gabi noong ika-14 ng Abril, nakita ni Frederick Fleet ang bantay na naka-duty, ang isang malaking itim na bundok sa unahan na walang binocular, isang iceberg na may taas na 25 metro. 3 beses niyang pinindot ang kampana at pinindot ang tulay habang sumisigaw, isang iceberg ang nasa unahan. Iniutos ng first mate na iikot ang barko sa daungan at i-full astern ang mga makina. Eksaktong 37 segundo ang lumipas mula sa sandaling makita ang iceberg hanggang sa pagbangga, hindi sapat ang oras para iikot ang 52,000 toneladang barko, hindi mo lokohin ang pisika. Ang kanang bahagi ng Titanic ay bumangga sa yelo na may napakalakas na tunog ng pudgeling, ang iceberg ay palm unit sa katawan ng barko ng halos 100 metro, at ang nagyayelong tubig ay bumulusok sa 5 kompartamento na hindi tinatabla ng tubig ng sabay-sabay. Sa unang 10 minuto, halos wala sa mga pasahero ang nakapansin na may nangyaring seryoso. Patuloy silang umiinom ng whiskey sa mga bar, naglalaro ng baraha, at natutulog sa kani-kanilang mga cabin.
Bumaba si Kapitan Smith sa mas mababang kubyerta at nakakita ng isang bangungot, umaapaw ang tubig sa post office, lumulutang ang mga bag ng mga sulat malapit sa kisame, tumataas ang antas ng tubig ng 1 metro bawat 10 minuto. Mabilis na nagkalkula ang punong taga-disenyo ng barko, si Thomas Andrews, at sinabi sa kapitan ang kakilakilabot na katotohanan, kung 5 kompartamento ang babahain, ang barko ay mabubuhay ng hanggang 2 oras at imposibleng mailigtas ito. Pagsapit ng hating gabi, nagutos ang kapitan na dalhin ang lahat ng pasahero sa kubyerta at ihanda ang mga lifeboat, ngunit ginawa niya ito ng tahimik at mahinahon upang maiwasan ang paglikha ng takot at siksikan. Ang Titanic ay may 20 lifeboat na may 1,178 na upuan at may 2,224 na katao na nakasakay, bilangin mo na lang. Nangangahulugan ito na mahigit 1,000 tao ang nakatakdang mamatay kahit na naging perpekto ang lahat, ngunit sa katotohanan, ang paglikas ay nauwi sa ganap na kaguluhan at kabaliwan. Sinigawan muna ng mga opisyal ang mga babae at bata at pinalayas ang mga lalaki mula sa mga lifeboat na may hawak na mga baril kahit na ang mga unang bangka ay ibinaba ng halos walang laman dahil natatakot ang mga pasahero na sumakay. Ang lifeboat numero 1 ay dinisenyo para sa 40 katao, ngunit naglayag ito palayo kasama ang 12, kabilang ang asawa at kerida ng isang mayamang lalaki na pumalit sa kanilang mga pwesto habang ang iba ay nalunod. 19 na kilometro mula sa lumulubog na Titanic, isa pang barko ang nakadaong. Ang kapitan nito ay huminto para sa gabi dahil sa yelo at nagpas siyang maghintay na lamang sa panganib hanggang umaga. Ang radio operator ng barko, si Cyril Evans, ay natapos ang kanyang shift ng alas 10 ng gabi, pinatay ang kanyang radyo at natulog kahit na dapat ay naka-duty siya buong gabi. Nang magsimulang magpaputok ang Titanic ng mga flare sa kalangitan sa pagitan ng 5 minuto, nakita ng mga tripulante ng kalapit na barko ang mga flash ngunit inakala nilang isa lamang itong uri ng pagdiriwang o paputok. Kung ginaising ng kapitan ng radio operator o lumangoy lamang upang tingnan, ang kanyang barko ay nakarating sana sa Titanic sa loob ng 40 minuto at nailigtas ang lahat ng 1,500 kataong nagyayelo sa tubig. Habang sumiklab ang takot sa kubyerta at napagtanto ng mga tao na mamamatay na sila, 8 music hero mula sa orkestra ng barko ang lumabas dala ang kanilang mga instrumento at nagsimulang tumugtog ng mga nakakapagpakalmang himig. Ang pinuno ng banda na si Wallace Hartley, na umaasang mapapakalma ang mga tao gamit ang musika bago sila mamatay, ay tumugtog ng 2 oras ng sunod-sunod hanggang sa umabot sa kanilang tuhod ang nagyayelong tubig sa kubyerta. Ikinwento ng mga nakaligtas na ang huling komposisyon ng orkestra ay isang Kristiyanong himno na tinugtog hanggang baywang sa tubig habang lumulubog ang proa ng barko sa ilalim ng mga alon at tumalon ang mga tao sa dagat. Lahat ng 8 music hero ay nalunod, wala ni isa man ang nagtangkang sumakay sa lifeboat at iligtas ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga bangkay ay natagpuan kalaunan na lumulutang sa karagatan, nakasuot pa rin ng life jacket at hawak ang kanilang mga instrumento. Si John Astor, ang pinakamayamang pasahero ng barko, ay sakay ng Titanic na nagkakahalaga ng $5 bilyon sa kasalukuyang halaga ng dolyar at nagmamay-ari ng kalahati ng New York City. Nang magsimulang bumaba ang mga lifeboat, isinakay ni Astor ang kanyang batang pa at buntis na asawang si Madeleine, hinalikan ito, iniabot ang kanyang mga guantes, at sinabing, magkita tayo sa New York, mahal ko. Natagpuan ang kanyang katawan pagkalipas ng 1 linggo, lumulutang sa karagatan, durog ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga bulsa ay naglalaman ng isang gintong relo na nagkakahalaga ng $10,000 at $2,500 sa pera. 4 na iba pang milyonaryo at daan-daang pulubi ang nalunod kasama niya. Ang malamig na tubig ay mabilis na pumatay sa lahat, ang pera at mga titulo ay walang naitulong kaninuman. Alas 17 minuto pasado alas 2 ng umaga, lumubog ng husto ang proa ng Titanic kaya't ang popa, kasama ang 7 metrong taas na mga propeller nito, ay tumaas ng patayo sa ibabaw ng karagatan. Libo-libong tonelada ng tubig sa harapang bahagi ang lumikha ng napakalaking pagigting sa katawan ng barko kaya't nabasag ang metal at nahati ang barko sa kalahati na may malakas na kalabog na maririnig ng milya-milya. Daan-daang tao sa likurang kubyerta ang nahulog, nakakapit sa mga tubo at rehas. Marami ang nahulog ng una sa itim at nagyayelong tubig mula sa taas na 20 metro. Parehong kalahati ng barko ang lumubog ng paisa-isa sa loob ng 3 minuto. Alas 2:20 ng umaga noong 15 ng Abril taong 1912 at tapos na ang lahat. Ang temperatura ng tubig sa Atlantiko ay -2 degrees Celsius. Ang isang tao sa naturang tubig ay nawala ng malay sa loob ng 15 minuto at namamatay sa lamig sa loob ng 30 minuto, hindi ito pagkalunod. 1,500 tao ang natagpuan ang kanilang mga sarili na lumulutang sa itim na karagatan na nakasuot ng life jacket, sumisigaw, humihingi ng tulong, at nagdarasal, ngunit ang mga lifeboat na may sakay ng mga nakaligtas ay hindi na bumalik para sa kanila. Natakot ang mga opisyal sa mga bangka na baka tumaob ang mga nalulunod na tao kapag sinubukan nilang umakyat, kaya inutusan nila ang mga ito na sumagwan palayo sa mga sigaw, kahit na kalahati ng mga bangka ay walang laman.
30 minuto ang lumipas, tuluyang namatay ang mga sigaw at ang mga nakaligtas ay tahimik na naupo sa gitna ng itim na karagatan, nakikinig sa huling pagkamatay ng mga nakaligtas. Sinabi nila na iyon ang pinaka-nakakatakot na tunog. Isa pang barko, ang Carpathia, ang nakatanggap ng distress signal noong hating gabi at nagpa siya ang kapitan nito na magsagawa ng pagtatangkang pagsagip sa mapanganib na yelo sa pinakamabilis na bilis. Inutusan ni Kapitan Arthur Rostron ang mga tripulante na maghanda ng mainit na pagkain, kumot, mga supply medikal at kape. Narating ng barko ang mga koordinasyon ng pagkawasak ng barko noong alas 4:02, 2 oras matapos ang paglubog. Natagpuan nila ang 16 na lifeboat na may 705 na nakaligtas, halos lahat ay kababaihan at mga bata, marami ang nasa gulat, ang ilan ay nakasuot ng evening gown at walang coat. Sa 2,224 na kataong sakay ng Titanic, 710 lamang ang nakaligtas at 1,514 ang nasawi, halos 70% ng kabuuan. Tumanggi si Kapitan Smith na iwanan ng barko at nanatili sa tulay hanggang sa huli, ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan sa karagatan kasama ng iba pang mga patay. Pagkatapos ng sakuna, ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagsagawa ng investigasyon at nagpakilala ng mga bagong regulasyon sa Maritima. Ang bawat barko ay dapat may espasyo para sa lifeboat para sa lahat ng pasahero nang walang pagbubukod. Isang internasyonal na petrolye sa yelo ang itinatag na hanggang ngayon ay sinusubaybayan ng mga paggalaw ng iceberg sa Atlantiko at nagbabala sa lahat ng barko ng panganib sa pamamagitan ng radyo 24/7. Ang paglubog ng Titanic ay magpakailanman na nagpabago sa buong industriya ng maritima at nagturo sa sangkatauhan ng isang simpleng aral, ang kalikasan ay palaging mas malakas kaysa sa teknolohiya at ang labis na kumpiyansa ng tao ay pumapatay ng mga tao ng maramihan. Ang mga labi ng Titanic ay hindi natuklasan hanggang 1985. Ang barko ay nasa lalim na 3,800 metro, mas malalim pa sa pinakamataas na bundok sa planeta. Ang sasakyang dagat ay nahati sa dalawang higanteng piraso na pinaghihiwalay ng distansya na 600 metro na may libu-libong mga bagay na nakakalat sa ilalim ng dagat, mga malita, plato, sapatos, laruan ng mga bata at baso. Tinatansya ng mga siyentipiko na sa loob ng 50 taon, ang metal na katawan ay tuluyang kakainin ng bakterya at kalawang at ang Titanic ay mawawala magpakailanman na magiging kalawangin na alikabok sa ilalim ng karagatan. Ngunit ang kwento ng barkong ito ay hindi malilimutan dahil ipinapakita nito ang isang simpleng katotohanan, ang buhay ng tao ay palaging mas mahalaga kaysa sa mga record, kita, ambisyon, at anumang halaga ng pera. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.